Ang lamig-lamig guys, ang lamig-lamig, ang lamig-lamig. Nasa 0 degrees kami dito guys. Paglabas mo doon sa sa aming hardin ay naninigas na yung mga dahon. Ano ba naman itong buhok ng lula ninyo na to? Naninigas na ang mga dahon ng aming pine tree. Ay, yung aking maliit na pine tree guys. Ano na? Good morning na guys. Hindi makatulog ang lola nyo dahil sa mga revelasyon ng ating Tatay Digong. Ano ba naman ito? Kung kailan tayo hindi na mapagkatanto kung paano natin i-deliver ang ating mga opinion sa mga nangyayaring revelasyon ng ating Tatay Digong. Kasi ang lamig guys, parang naninigas yung aking tenga sa sobrang lamig. Ang lamig-lamig guys. Oh, puro na lang ang lamig-lamig guys. Na hindi ako makatulog talaga guys. Alas 4 pa lang gising na ako. Hindi daw makatulog, pero alas 4 gising. Ibig sabihin, natulog ka lang naman. Grabe na, nakalalabas na yung mukha mo dyan sa sobrang laki ng mukha mo. Ikaw na lang nagkasya dyan sa ayong. Ganito guys, mag-relax muna tayo ng konti guys. Ganito ang nangyari. Hindi ko talaga kineri. Yung pag-umpisa pa lang kay Kuya Basti natin. At kay Kuya Pulong. Para akong mahuhulog sa aking uupo ang napakalaking sofa. Sabi ng asawa ko kasi naka-headphone ako. Ano bang nangyayari sa'yo? Nainis niyo sa akin. Sinusuntok ko yung sopa. Naglulupasay ang lulang nyo guys. Sabi ko, this is it. This is it. Lumabas na ang sinasabi nila, Idol Banateros, na may pasasabuging yayanig sa inyong lahat. Sa tingin ko dito ay hindi na nakakayanig. Kasi alam nyo na lahat yung very controversial na polvoron video na yan. Kaya parang hindi na nakakayanig masyado, di ba? Kasi alam nyo na. Kailangan nyo na lang ng talagang totoong pruweba o kaya ebidensya, di ba? Ganito, dyan, kaya kahit ako hindi na ako pero grabe doon talaga sa mga revelasyon ng ating dalawang lalaking Duterte. Parang nakikita ko ang kabataan ni Tatay Digong. Ganyan siguro siya. Pero mas gwapo naman yung dalawa. Hindi naman tayo. Kita, ang gapo-gapo nga tayo. Tatay namin, Digo. Ano ba naman itong aking buhok, guys? Kasi pag inalis natin itong ating pudo is tawag na pudo is maninigas ang ating tenga. Kaya ganito na, hayaan nyo na yan guys. Kahit nga kitang-kita ng mga uban ng lola nyo. Ano ba yan kung saan napupunta naman ang kwento ng ating lolang daldal. Ganito guys, magbibigay tayo ng komentary sa napakalakas na loob ng pagkakasabi ni ating Tatay Digong ng bangag daw. Yan ay nakakalungkot. Hindi tayo pwedeng magsaya. Malalaman sa buong mundo na ang ating kutingting ay isa palang bangagero. Isa palang bangag. Pero may other side. Yun ang sinasabi ng lola nyong. Other side. Both side. Other side. Na magiging makakatulong pa kay BBM ninyo. Ito ay pakinggang maigi kung bakit nasabi ng lola nyong mas makakabuti itong ginawa ni Tatay Digong na tong paglalantad sa tunay na pagkatao ng BBM ninyo. Kasi ganito guys, kailangan niya pang pasalamatan ngayon ang ating Tatay Digong dahil sa pagbubunyag sa mga kanyang pinagkakaabalahang polvoron daw. Diba? Kaya nga nasabing bangag. Kat nasa number 1 pa lang list yan ng PDEA. Ang nakakaano naman sa PDEA, siguro kasi may batas tayo dyan na dapat mahuli mo sa akto. Paano mo mahuhuli kung nasa aeroplano? Nasa aeroplano. Kasi minsan nasabi ni Tatay, minsan nasa ulap. Nandoon. O kaya minsan nasa yate. Gaganon nga, di ba private yun? Alangan naman, buti kung dito nung time ng samurai is, sumisisid yung mga, yung mga ninja doon sa ilalim ng tubig at meron silang mga maliliit na, anong tawag doon? Yung ginagamit nilang panghinga kasi wala pa noong unang panahon, di ba? Nung time pa ng mga samurai. Napanood lang ng lola niya sa kanyang paborito. Wisama na Abarimbo Shogun.
yung pinapanood ng lola nyo ditong dramang napakasikat na about sa kanilang Wesama, yung pinaka-king nila noong panahon na napakabait at parang ala Tatay Digong. Naalala ko tuloy, baka idol yun ni Tatay Digong ang aking idol ditong Wesama na pinapanood ko palaging Abarimbo Shogun. Yung nag-iikot siya, nagdi-disguise siya na isa lang siyang samurai na natural na samurai lang siya. Tapos, siya pala yung pinaka-king. O, ganyan guys, ang istorya ng ano. Tapos, nung napanood ko yung nagtataxi driver, ang ating Tatay Digong sa Davao noon at nag-iikot at naghahanap siya ng mga hold-upper, di ba? Pag nag-iikot daw siya noon nung mayor pa siya is nag-iikot siya, siyang taxi driver. Ganun na ganun ang aking pinapanood guys na Wesama dito na Abarimbo Shogun. Abarimbo Shogun is meaning is yung siya, yung king, yung shogun is yung pinakamataas na dito sa kumbaga parang general yata. Hindi ko masyadong i-correct nyo na lang yung ako guys, yung mga taga rito na nag-aabarimbo is nagwawala siya kapag siya ay nakakahuli ng mga kanyang mga buayang staff kumbaga dyan sa gobyerno. May mga buaya siyang nahuhuli at sinusubaybayan na yan kasi meron siyang mga mekata. Ang tawag mekata is yung meron siyang mga ninja na umiikot at nag-i-spy doon sa mga hinihinalaang na gumagawa ng kababalaghan sa kanyang ano ba yan? Bansa, ganon. Ay sa kanya. Kasi, yung may pinupuntahan nila, yung isang magulong lugar. Ako, kaya may sumbong saan ba tayo napunta? Guys, napunta tayo sa Abarimbo Shogun. Guys, istorya. Kasi ganito, ganyan na ganyan ang mukhang ginagawa ni Tatay Digong. Hindi kaya kako, napanood ni Tatay Digong yung aking favorite drama dito. Na nung samurai pa, yung noong unang panahon pa, na may napakabait na katulad ni Tatay Digong na king nila. Na ganyan, na parang ganyan ang ginagawa kay Tatay Digong, guys. Kaya natin na po na-topic itong si Abarimbo Shogun rito. Ganyan na ganyan. Tapos, pag pumupunta sila, pag may ang iniispayan nilang masamang elemento, masamang yung tao ng gobyerno, ay yun ang iniispayan ng mga ninja na doon nag-uusap-usap ng kanilang mga katimalmalan. Yung mga kanilang sekreto ng kung paano sila magkakapera is sa isang parang bangka sila na parang bahay. Doon sila nag-uusap ng mga pinakasekreto nila. Tapos yung mga ninja is meron silang di ba wala pa tayo noon mga scuba diving na mga kompleto. Nagkuha sila nung yung bambo, yung maliit na makakahinga lang sila doon. Doon sila humihinga sa maliit na bambo na yun na sanga, di ba? Parang straw. Saan napunta yung aking kailangan pa bang gumanon kayo para mahuli nyo yan sa akto? Kung alam pa lang dyan pala yan tumitira sa sa yate daw o kaya kung saang helicopter siguro kasi nasa ulap. Di ba sabi noon ni Tatay Digong? Bakit hindi nyo mahuli? Samantala nga itong pinapanood kong naikwento ko ng Abarimbo Shogun dito, wala pang mga kompletong mga kagamitan para makasisid dyan sa kung saang barko dyan, ay kung saang gusto nilang ispayan na na barko, ay sinasabi kong doon lang sila humihinga sa isang ting-ting, ay parang na yun na ng bambo is kayo ngayong kumpletong-kumpleto naman. Bakit ninyo hindi mahuli-huli kung kailangan huhulihin pa bago mahuli? Mukhang ang gulo. Huhulihin pa bago mahuli. Kasi dapat caught in the act. Nakakapag-English tuloy ang lola nyo. Siguro, para mahuli talaga. Kaya yan ang may mga nagko-comment. Bakit hindi nyo mahuli? Bakit hindi nyo Bakit ganyan-ganyan? Ganyan talaga yan, guys. Naku naman, para naman kayong walang alam sa batas. Buti kung yan, kahit nga yung mga drug lords daw is hindi mo mahuli-huli kasi hindi daw yan naglalagay ng mga ganyan sa kanilang bahay. Para walang ebidensya. Matatalino yan pagdating dyan. Matatalino yan na alam nila kung paano hindi sila mahuli. Alam nila kung paano hindi makakuha ng ebidensya sa kanila. Diba? Ang pulis kasi napakaraming napakaraming batas dyan na hindi mo basta-basta yan mahuhuli naman. Yung mga nagko-comment yan, naiinis talaga ako. Para baga silang nagtatanga-tangahan na para baga silang walang alam sa batas naman. Sandali. Saan na ba napunta yung sa ating topic? Ang sabi ko, kukomenta natin yung sinabing tatay ng bangag-bangag na yan. Ano na nangyari sa kwento natin?
ganito yung guys, yung sinasabi kong may other side na makakaganda para kay BBM ninyo. Oh, ito ang tandaan nyo guys, ang aking maliit na isip ay nakakapag-isip-isip na magiging maganda ito para kay BBM. Kasi kung halimbawa ko, mayroon akong sikreto na top secret sa buhay ko at hawak ito ng aking asawa o kaya hawak ng aking pinsanin at iyon ay ginagamit sa akin para ako'y mahawakan sa bawal ko. Baguhin natin. Cut yun, bawal. Para mahawakan ka. Kasi, parang ganyan ang nangyayari na ito ay opinion at mga bang tawag doon? Komentary ng inyong lulang madaldal about kung bakit ang tanong natin kay BBM kung bakit parang hawak siya, na para siyang puppet. Ang tingin ko diyan guys, ang pag-aaral ko, kaya siya nahahawakan o kaya nagiging siyang mukhang puppet kasi nga alam siguro nitong asawa at alam siguro ng pinsan na ganyan nga ang gawain niya. O kaya hindi na kailangan pang hulihin ng PDEA o hulihin pa ng kung sino dyan ang inyong kuting. Diyan pa lamang is obvious na. Hindi ko sinasabing 100% akong nagsabi niyan guys ha. Ito ay aking opinion at mga pag-aaral sa mga bagay-bagay na mga pangyayari kay BBM ninyo. Na kung nang dahil lang dyan sa dalawa na yan, na parang hawak talaga siya at nagiging puppet siya, siguro is dahil dyan nga sa sinasabi na yan ni tatay, nabangag o nahahawakan siya dahil kung baka hindi na siya bigyan ng ganyan. Pag ginawa mo yung ganito, pag naging matigas ulo mo, hindi na kita bibigyan. Hindi ka na makakabangag. Pag halimbawa, hindi mo sinunod yung gusto namin, ibubulgar kita. May mga pwedeng ganyang may ganyang pangyayari guys. Kaya siguro parang nagiging siyang puppet dahil either na hindi na siya bibigyan o kaya ibubunyag. Para siyang ang binablackmail siguro. Ganito na lang ang sabihin natin guys, na para siyang nabablackmail na para maging sunod-sunuran dyan sa kung sino man ang gustong nagmamaniobra daw na dyan. Ano ba naman ang buhok ng lulan nyo naman guys? Ganito ang aking nakikita dyan guys. Kaya mas itong ginawa ng ating Tatay Digong is iniligtas na siya. Para hindi na siya mahawakan pa. Ngayon alam na ng lahat. Ano pa ang ginagawa mo dyan, BBM naman? Kung yan ang nagiging dahilan, kung bakit parang nagiging sunod-sunuran ka dyan, na para kang nagiging puppet, ngayon, na hinubarang ka na ni Tatay Digong. Kung totoo yan, hindi ko naman sinabing totoo, naniniwala at 101% na ganon ang talagang totoo. Ito ay kailangan pa talagang patunayan ng ating Tatay Digong at ng PDEA. Dahil yun ang itinuturo ni Tatay Digong na may hawak nga dyan sa number 1 na nasa listahan ang inyong BBM nga daw. Pero ito na ang gawin natin dito na guys is himay-himayin na naman natin ng lola nyo kung bakit nagkakaganyan nga talaga si inyong BBM, na ito ay masasabi kong napagtatagni-tagni na naman ng lola nyong madaldal na mukhang totoo talaga ito. Mukhang hindi na kailangan patunayan. Ito ay mukha ha. Ito ay mukha na naman na makakalabas na naman ang mukha ng lola nyo dyan sa inyong mga screen na naguguluhan sa kanyang buhok na iilan. Iilan na nga lang ang buhok natin. Ang tigas-tigas pa ng ulo ng ating buhok. Ano na nangyari sa atin? Para na tayong katsopoy. Yan ang masasabi ko guys. Yan ang opinion ng lola nyong madaldal about dyan sa pagkakasabi na yan na bangag ang inyong kuting. Napakahirap yan kung ako yan. Talagang, sabihin na natin na babait talaga si kuting. Pero, dahil nga siguro yan, di ba? Mga kabataan nga daw is,
Kung halimbawa hindi na siya masyadong napapansin ng kanilang magulang at sobrang ang dami na nga nila sigurong pera, hindi na nila alam kung saan nila gagamitin, di ba? Kadalasan na nagiging ganyan is yung sobra-sobra ang kayamanan. Kaya minsan nakakasama talaga guys, ang sobra-sobra ang kayamanan. Mas minsan nagiging mas maligaya pa yung mga may natural lang na pamumuhay. Kasi pag ganyan, once na hindi mo na alam kung anong gagawin mo sa pera mo, is ganyan, di ba? Napakarami nating napatunayan. Huwag na tayong umikot kung saan-saan. Sa mga artista na lang. 'Di ba? May namatay na international singer na na-overdose ng 'di ba? Yung pinakasikat na sikat natin diyan na. 'Di ba? Yung may, 'di ba, kadalasan sa nagkakaganyan is yung may sobra-sobrang kayamanan na halos hindi na nila alam kung saan nila ilalagay ang kanilang mga kayamanan. Tapos, alam niyo naman 'di ba, ang as a human, napapa-English ang lola nyo. 'Di ba? Tayong mga nilalang, may kasabihan na wala tayong kakuntintuhan. Halimbawa ako noon, nung nasa bundok pa ako at hirap na hirap pa kasi kami sa pamumuhay guys, na noon makakita lang ako ng isang hiwang fried chicken, napapalunok talaga ang lola nyo guys. Alam nyo ba kung bakit ako nakarating dito sa aking bansang kinaroroonan? Ang sabi ko kasi sa aking sarili, kulang sa akin yung isang pirasong chicken. Gusto ko pa, pero marami kami, 'di ba? Pinaghahati-hati ng aking mama ang aming pagkain dahil wala na kaming tatay, iniwanan kami dahil pinalayas. Bakit napunta doon? Kawawa naman ang aking sumalangit na ama. Pero sa totoo lang talaga guys, sa sobrang hilig niya kasi sa sugal is nagkahiwalay sila. Pinalaya siya ng nanay ko. Kaya ang 5 years old pa lang yata ako noon, ang nagbuhay na sa amin ng buong pamilya ay ang aking pinaka number 1 na aking mama guys. Kung hindi siya naging naging isang ulirang ina, wala na kami. Kasi sa bundok kami iniwan Lumayas talaga ang aking tatay, guys. Dahil natakot siya sa aking nanay. Parang ganun ako, guys. Mana ako sa nanay ko. Pag tumulong talaga, titira. Ganun katapang ang aking ina, guys. Mantakin mo, isang sabi niya sa tatay ko, layas! Naku, Diyos ko, sana napunta yung kwento natin, guys. Ganyan ang nangyari sa amin, guys. Kaya, kaming 8 magkakapatid, guys. Hindi 12, ha? Palagi nasabi ng lola niya, 12. Paborito ng lolang nung number is 12 kasi. 12 kaming, ayan naman tuloy. 8 kaming magkakapatid, guys. Binuhay kaming lahat niyan. Ang aming panganay is, wala pa nga sigurong 80 nung iwang kami ng tatay namin. Diyan sa bundok. Kaya di ba sabi ng lola niyo, palagi siyang busog ng santol. Buto ng santol. Ganyan ang naging kwento ng lola niyo. Saan na ba tayo napunta? Bakit ba napunta tayo dito? Ano yung kwento natin, guys? About nga sa mayayaman naman, Diyos ko naman, kasi minsan pag sobra-sobra ang yaman talaga, nakakasama na. Kaya katulad ng tamang-tama lang ang iyong bakit? Di ko pala natapos yung kwento ko about sa akin chicken, kaya ako nandito. Yan ang pangarap ko, guys. Kakain ako ng 1 whole chicken, kaya ako'y maghahanap ng aking sariling pera at makapagbili ako ng 1 whole chicken kasi favorito ko ang chicken, guys. Grabe. Favorite ko yan. Sabi ko, pag ako ay pagtrabaho at ako ay nakarating sa ibang bansa, ako ay makakabili ng 1 whole chicken. Kaya nag-aral ng mabuti ang lola nyo, guys. Tapos nung hanggang sa wala ng pera talaga, kahit anong pilit ko, kaya naging undergraduate ang lola nyo. Sabi ko, pwede na ito, nakakabasa na ako ng English, nakakaintindi ako ng konting English, kailangan ko na itong tapusin dahil wala na talagang maibubuga ang hirap na ang mama ko para kami ay pag-aralin, guys. Nag-self-supporting ako hanggang 3rd year high school ako talaga. Pero hindi ko na talaga kinaya, guys. Kasi wala talaga, guys. Nag-night classes ang lola nyo. Habang nagtatrabaho, nagiging muchacha sa araw, nagiging estudyante sa gabi. Ganyan ang dinaanan ko, guys, para lang makahanap ng trabaho. At nang makaipon-ipon ang lola nyo pakunti-kunti, is magpunta ng Maynila. At at kung ano-anong nangyaring kapalaran sa aking buhay doon sa kamuntik pa akong naku, Diyos ko, iwan, guys. Napakadaming dinaanang hirap ang lola nyo, guys. Yan doon yung isakay ka ng amo mo sa motor at hindi ka ibaba doon sa iyong hinahatiran sa aming tirahan namin. Tumalon ako sa
sa motor habang umaandar kasi hindi ko alam kung saan niya ako dadalhin. Ako, saan na ba napunta ang ating kwento? Hindi na natin alam guys kung ano ang gagawin sa akin ng aking amo. O, kaya ako ay tumalon sa motor. O, nagkanda, galos-galos pa ang inyong lolang guys. Oo, napakahirap mabuhay sa mundo. Na isa kang mahirap pero napakahirap din maging napakamayaman. Yan ang lesson natin ngayon guys. Napakahirap maging mahirap, napakahirap din maging mayaman dahil kung hindi na nila alam kung saan nila gagastusin yung kanilang pera, kaya na may napapariwara kadalasan. Aminin na natin yan. Dahil sa bibig mismo lumabas sa ating sa bibig mismo ng ating Tatay Digong lumabas na ang mayayaman is ganun. Hindi naman lahat na mayayaman is nagkakaganon nga, 'di ba? Kasi mayaman sila eh. Paano na nila gagawin yung kanilang sobra-sobra siguro ang kanilang allowance hindi na nila alam kung paano na doon gastusin yung allowance nila at mukhang napapabayaan sila ng kanilang mga magulang kasi busy-busy sa pagpapayaman siguro. Ganun kadalasan na may napapariwara dahil sa kahirapan, dahil nga katulad nung amo kong yon, nakamuntik akong maewan, katulad hindi lang isang beses ako guys, kamuntikan talaga guys. Tapos iba naman ang klaseng mapapahamak ang lolang niyo. Bilang babae naman ay mapapahamak ang pagkababae ng inyong lolang madaldal. Na kung mayaman ay hindi naman sana kami naghihirap, ay hindi naman sana tayo pero sa isa ba namang sa isang restaurant lang naman nagtrabaho ang lola nyo guys, yung yung parang Jollibee din. Huwag na natin sabihin. Wala naman nangyari. Pero talagang hindi na ako bumalik guys. Hindi na, nag-iba na naman ng trabaho ang lola. Bakit nga punta kay lola ang ating topic? Naman. Kaya ito ang lesson natin guys. Na kapag ikaw mayaman na mayaman, hindi mo talaga, bakit kasi walang ang isang tao, ang isang nilalang kasi is walang kakuntintuhan. Andiyan ka na nga, nasa sayo na ang lahat, pero minsan hindi ka pa rin masaya. May parang hinahanap ka pa rin sa buhay mo at may parang kulang pa rin. Na samantalang noong nasa kahirapan ka, ang pangarap mo ay isang one whole chicken lang ay makakain ka. 'Di ba? Tapos, pag nakain mo na yung chicken at yung paboritong chicken mo at nung dumating ako dito guys na halos araw-araw na akong nakakakain ng chicken, ay nagsawa na din ako. Parang makakita man ako ng chicken dyan, ay isang piraso lang hanggang isang piraso lang ang aking nakakain dahil parang sawa ka na, may gusto ka na namang iba. Ganon ang human, di ba? Kaya ganon ang nangyayari sa mga mayayaman sigurong ganyan. Walang kakontentuhan sa buhay. Kaya napapariwara minsan, di ba? Ayan ang nangyari. Ano na ba ang kwento natin? Ayan ang sinasabi kong. At sa other side na pagkakasabi na yon ni Tatay Digong na bangag nga is nakabuti na yon sa kanya. Alam niyo kung bakit? Parang nakawala na siya. Halimbawa kung dahil dyan ay nahahawakan siya at nagiging puppet siya dahil sa katakutan niya na baka siya ay ipagamot. Huwag na natin masyadong anuhin kasi baka ito ay nakakahiya na sa ating bayan talaga. Guys, pag nalaman ito ng buong mundo na ang anyong BBM yan is na sinabi nga ng ating Tatay Digong is pa? Makakaikot pa siya na sa buong mundo. Hoy, tawagin siya doon. Pero ito yun ay other side na not good sa kanya. May other side na good ang mangyayari sa kanya, para siyang nakawala. Para siyang nakakulong sa hawla, na nakawala siya ngayon dahil sa pagbubunyag ni tatay sa kanyang ginagawa. O kailangan mo na talagang magpagamot. Yan ay payo ng iyong lolang madaldal bilang tao, as a human. Ayan ang paboritong English ng lola nyo, ang as a human. Alam nyo guys, yan pa ang sinasabi kadalasan sa comment na babasa ko. God's will. Ayan, God's will nga. Na ang bawat ng pangyayari o kaya ang bawat iinupo dyan ay kaloob ng Diyos. Una, may mga dahilan. May mga dahilan dyan kung bakit napapahintulutan siyang makaupo dyan.
either na binigyan sila ng another chance. Dahil sa tingin nyo ay naapi sila nung panahon ng pababain sila ng sapilitan. Pero, ang another chance ay sinayang. Dahil, ang iinupo nila ay yung napapariwara na pala. Alam na pala nilang ganyan. Yung pa ang ipinaupo nila. Kung katulad pala niyan, is dapat hindi na lang sila, o kaya iba na lang ang pinaupo nila. O kaya nag-antay pa sana sila. Hindi kasi sila makapag-antay. Yan ang sinasabing, dapat nag-antay sila nang walang bahid. Na isang kaapelyedo nila na walang bahid, malinis. Para tuloy-tuloy na nabago ninyo at naipakita nyo sa taong bayan na hindi talaga kayo ganong kasama. Ibinigyan kayo ng isang chance pa ng ating may lalang. Tapos ano nangyari? Ipinaupo nyo yung may bahid na. O kaya, ito naman ang pangalawang dahilan kung bakit sila nakabalik at kung bakit sila pinayagan ni Lord na makaupo dyan. Siguro, para naman ipakita sa inyo kung anong klaseng mga angkan yan. Kasi mukhang may napakarami pa rin nabubulagan hanggang ngayon. Yun siguro ang gustong ipakita ni Jesus sa mga nabubulagan pa rin. Pwedeng ganyan din pwedeng yan ang dalawang dahilan na nakikita ng lola nyo kung bakit siya pinayagan ni Lord na makaupo dyan. Either na binigyan siya ng chance na magbago na sana sa kanyang kinahihiligan. Dahil nga inilagay na siya dyan sa taas. Kung ako yan, magbabago na talaga ako, guys. Dahil kung mahal mo ang iyong angkan, lahat ng mga hindi mabuti sa iyong nakaraan ay babasura mo yan para maibangon ang iyong pangalan. Ang pangalang sinasabi niyong niyurakan. Di ba? Tama ba yung sabi? Kasi parang gano'n na lang sinasabi nila. Hindi totoo. Ang magkagagawa nito ay ang mga may kakampin nyo na ngayon. Di ba yun ang kadalasan naririnig ko? Yan ay siniraan lang. Ngayon, siguro, yan pa ang isang dahilan kaya kayo pinabalik dyan. Na para matunayan ng taong bayan kung kayo ba ay sinisiraan lang o talagang totoong ganyan. Ganito naman, yung palaging sinasabi naman nila, na lagi nilang sinesave si Kuting. Bakit naman, sino bang may gusto na magkaganyan siya? Di ba siya rin? Sinasabi ni Banat, hindi naman ako agree doon sa yung sinabi Banat na walang para baga ang pagkasabi is walang big deal na kasalanan, ay walang malaking kasalanan si Kuting. Ibig sabihin is natural na lang ba ang maging bangag? Doon naman ako. Hindi naman ako, hindi ako doon. Kukontra naman ako doon, kahit sinabi mo, kung halimbawa sinabi yun ni tatay, kontra ako dyan, Hindi ba big deal yung pagiging bangag? Tatay naman, Ayoko naman sa ganyan, sasabihin mong hindi big deal, walang siguro ganito. Ito, naintindihan na ng lola nyo, guys. Ang pagkakasabi siguro na Tatay Digong, wala pa siyang ginagawang masama sa ating bayan. Pero, sa sarili niya, hindi talaga magana. Yan ang pinakamasamang ginawa niya sa sarili niya, ay ang pagiging bangag kung totoo yan daw. Ay oo, nagits ko na, talagang may maliit na utak pa rin ang lola nyo. Nagits ko ang sinasabi nila Banat ngayon na wala pang malaking issue. Wala pang malaking kasalanan si Kuting para palitan. Pero sa sarili niya is may napakalaki siyang pagkakamali sa buhay niya ang maging isang bangag kung totoo yan. Sinabi na yan ni tatay. Alam ko na tayo, sorry. Minsan naman kasi ayoko naman yung na para na lang tayong mga kulto ba? Na sabi ni tatay, ganyan nililinaw ka, ang gulo naman napipilipit na naman ang dila ng lola nyo, guys. Nililinaw ko lang kasi paano kung may mga kaisipan din katulad ng lola mo, katulad ng lola nyo, na
Wala pa bang kasalanan yan? Na isang sinabi niya ng bangag? Oh, yan ay kasalanan niya siguro sa sarili niya. O kasalanan na rin yan, tay, kasi niloko niya tayo. Bangag pala siya dyan. Bakit tumakbo-takbo pa siya dyan? Umupo-upo pa siya? Oh. Yan ay kasalanan niya sa taong bayan. Niloko niya ang taong bayan. Kung bangag ako, ayoko na. Hindi na ako dyan uupo. At alam ko naman pala, hindi pala ako ang magpapatakbo, kundi yung mga gumagamit lang sa akin. Parang hinahawakan ako. Parang ginagawa nila akong puppet. Dahil kung ako yan, at lalaki ako, ayoko yan. Baka ako'y mabuking pa dyan na sabihin pa nila ako'y bangag. Di ba? Ayan tuloy. Sinabi, nabuking ka tuloy. Yan ang pinakamalaki niyang kasalanan sa taong bayan. Niloko niya tayo. Bangag pala siya. Kung totoo yung bangag na yan, is bakit pa siya dyan umupo? Di ba? Dapat uupo ka dyan yung wala kang hindi ka nagbabangag. Baka ba yung mga naupo bang nagbabangag din dyan? Hindi lang siguro natin alam. At ang lakas pa ng loob ng mga yan na nasa number 1 palang listahan ng PDEA, pero tumakbo pa rin. Kapal. Yan lang masasabi ko sa kanila. Makapal sila. Pagpasensyahan nyo ang lola nyo. Kasi hindi ako makikiayon dyan na wala yung big deal dyan. Yan ang pinaka big deal niya dyan. Alam niya na sa buong buhay niya pala, nagbabangag pala is, uupo ka pa dyan. Dapat yung mga kagalang-galang lang ang uupo dyan at may mga karapatan lang dyan naman mamuno sa bayan, katulad ni Tatay Digong. Hindi, alam mo pala sa umpisa na hindi naman ikaw ang magpapatakbo dahil wala kang kakayanan nga. Dahil sabi ni Tatay is weak. Niloko niya ang taong bayan Yan ang hindi ko mapapayagan dyan. Hindi pa ba yung panloloko, tay? Na mulat mula is alam niyang hindi siya ang magpapatakbo. May mga ganyan palang usapan na sabi pa nga ni Palangga, na mukhang pinadaan niya pa yan sa mukha, na mukhang may usapan daw sila ateng nila, na pag nakalabas si Kuteng, iyon ang magpapatakbo, kasama daw si ating Inday. Ibig sabihin, mulat-mula pa lang, alam na nilang, hindi talaga ang Kuteng na yan ang magpapatakbo sa bayan. Naman. Di ba panluloko yan sa taong bayan? Di parang wala din siyang, dyan? Di ba noon, tatay, gusto kang dahil minama ni Obra ka na nga lang, lumilit tuloy ang boses ng lola niya. Di ba? Pag ang isang presidente ay hindi naman siya ang nasusunod, o kaya minama ni Obra lang siya ng kung sino ang nasa paligid niya dyan, ay hindi siya karapat-dapat yan, di ba, tay? Yan, hindi pa ba yung big deal yan? Na panluloko nila yan sa taong bayan, na iba naman pala ang magpapatakbo at gagawin lang pala siyang puppet dyan, mulat-mulat sa umpisa pa lang, mulat-mulat sa umpisa pa lang, ganyan ang usapan mo. Yun nga lang is mukhang nagkabudulan nga daw, dahil nga instead na yung ating yata ang humawak at magpatakbo ng bayan, is yung butod daw dyan ang nambudol sa kanila dyan, kaya nga nagkakagulo, diba? Sabi nila, big deal na yan tayo. Ang napakalaki niya ng kasalanan na naging kasabwat sa dyan na lukuhin ang taong bayan naman, tay. Di ba? Panluloko yan sa taong bayan dahil alam niya pala mulat-mula sa umpisa na hindi siyang magpapatakbo. Baby, bakit siya nandyan? Ano siya dyan? Estatwa? Ano siya dyan? Palamute? Di ba bawal yan? Yung hindi naman pala ikaw ang ang utak. Kung ika nga, hindi ka naman pala ang utak dyan is bakit ka nandyan? Ito naman si ating halimbawa, kung nasunod talaga yung kanilang usapan dyan, si ating ang bulong ng bulong naman dito sa kabila, tapos si naman dito, sa kabila, yung dalawa naman dito, si Butod naman sa kasi Tamba, paano na yan, dinagay na siya dyan, naging roller coaster ang kanyang utak dyan, ano mangyari dyan? Hindi katulad kay tatay, na siya lahat ang nasunod noon, sa bagay, pwede rin naman siguro yan. Kasi, di ba? Karaming naupo din siguro dyan na naging puppet lang. Kaya wala tayong kasi-asin sa buhay. Asan tayo? Pinakalakulilat. Kaya hindi tayo umasinso. Kasi kadalasan na nakakaupo dyan is ganyan, nagiging puppet. Yung kung yung tatay ay katulad ng Tatay Digong, kaya siguro medyo umunlad. Pero hindi ko naranasan na naging maunlad ako, kaya nga nakarating ako dito. Nung time pa yun ng tatay niyan magsi-60 na ang lola nyo. Alam nga naman hindi ko naranasan yung pananakbo niya, pagpapatakbo ng tatay niyan. Napanood ko pa nga sa TV yung
na ano dito yung nanay. O, yung may halos ibinuwis ang buhay para lang mautas ang kanilang ano diyan. Kasi, di ba? Yung ganyan, katulad na, inuumpisahan na nila yung ano na yan, PI na yan, kasi gusto nila sigurong sundan ang yapak ng tatay. Na wala naman silang karapatan, siguro. Siguro na naman daw, ha. Anong karapatan nilang maupo yan at sundan ang pamamaraan ng kanilang tatay na mukhang puppet lang naman pala siya. Mukha siya yung estatwa. Hindi niya naman ginagamit yung kanyang, wala man siyang tapang na sinasabi. Wala naman daw siyang tapang dyan. Bakit siya uupo dyan at tutularan niya yung tatay na, kung totoo yun na katulad ni Tatay Digong ang tatay, pwede pa sigurong ganon. Yan naman, puppet ka lang naman pala dyan, daw. Bakit mo yung papayagan na tumagal ka dyan sa pwesto? Niloloko nyo lang kami. Sabi pa ni tatay, ano ka pa daw yan? Tapos gusto nyo tumagal sa pwesto? At itatanong lang natin, kung nagbabangag yan si Junior, siya lang ba? Itatanong natin dito, baka kayo'y mga bangag-bangag din dyan. Ito'y nagtatanong lang ang lola niyong madaldal. Dahil nasa paligid-ligid nyo lang is nagbabangag. Baka naman, hindi naman ako maniniwalang siya lang ang bangag. Paano na yan, guys? Kung ang ating laman ng ating bahay yan ay puro naging bangag. Kung wala akong sinasabi dyan na baka ang bahay natin dyan ay ginawa ng bangagan. Baka naman ito ay ginawa nyo na dyan na kung ano-ano nang pinagagawa ninyo dyan, mas lalo tayong mamalasin dyan. Pag ginaganyan daw, guys, paano tayo hindi mamalasin? Kung ang nakatira sa ating bahay ay naggagaganyan, wag na natin paulit-ulitin yan na kung ano yung sinabi ni tatay, na wag na natin ulit-ulitin dahil tayo ang nakakahiya nga dito, guys. Kaya lang, kung may delikadesa kayo, bumaba kayo dyan kasi hindi kayo karapat-dapat dyan. Nabababoy ang ating bahay. Diyos ko naman kayo, mahiya naman kayo. Dahil tuloy ang lola niya, sobra na naman problema ng bayan natin. Excuse me, guys. Maawa naman kayo sa mga Pilipino. Magigi tayong kahiya-hiya sa buong mundo na ang atin diyang nakatira sa ating bahay ay sino pang magagalang sa atin? Umalis ka dyan, kuteng. Umalis ka dyan, kuteng. Pag iyay lumabas na sa news namin dito na ang aming nakatira dyan sa bahay namin ay mahiya naman kayo sa buong Pilipinas. Ayoko na, guys. Kung iyan ay may mga delikadesa pa, kusa silang bababa. At hindi na sila kailangan pa na puwersahin dyan, guys. Kung ako yan, umpisahan ko ng magbalot-balot. Kasi wala na akong ihaharap na mukha sa buong mundo. Ayun. Tapos na ang kaligayahan mo, kuteng. Hindi ka na makakapag-attend ng party, sa mga royal birthday party. Hindi ka na makaka-attend sa kung saan-saan at makikipag-shake hands ka doon sa mga malilinis doon ang kamay. Paano na yan? Baka pagbaba mo pa lang doon sa kanila is kapkapang ka na, baka may baong ka. Nakakahiya. Bilang isang Pilipino, bigyan mo naman kami ng dignidad. Kayo naman ay gamitin nyo ang inyong, baka may kunti pa kayong kahihiyan. Kusa na kayo dyan, umalis. At bigyan nyo ng karangalan ang ating bayan ng Pilipinas kung mahal. Na pinamumunuan ng isang tao, sabi ng aming Tatay Digong, naman maawa naman kayo sa ating Pilipinas. May mga konsensya pa kaya yan? O kaya may mga kahihiyang pa kaya? Pag hindi yan bumaba ng kusa, dito nyo mapapatunayan o kaya ito ang gustong ipakita sa inyo ni Lord kung bakit yan nakaupo dyan. Tandaan nyo ito, guys, sasabihin ng lola nyong madaldal na once na hindi sila kusang bumaba sa kapangyarihan,
sila ay ipinapakita sa inyo ni Lord na sila ay hindi karapat-dapat sa naitulad sa inyong ina-idol na ama nila. Minsan nga, kabaliktaran pa ng tatay ang mga anak. Dahil ito ay hindi purong dugo ng inyong idol o kaya yung ina-idol na ama ay hindi lang ito sa kanyang dugo. Ito ay may kalahating dugo. Kaya wag na wag niyong aasahan na like father, like son. Yan lang ang masasabi ng lola niyong madaldal. Thank you for watching, guys. Pag-isipan mabuti ang sinabi ng lola na hindi ko mo anak, siya ay Xerox copy na. Pakatatandaan na dalawang klase ng dugo o kaya ilang klase ng dugo ang nananalaytay sa atin katawan. Bawat isa sa atin ay kung may iba't ibang uri ng dugo ang nananalaytay sa ating katawan. Kaya wag na nating asamin na siya ay magiging katulad ng ama na ina-idol nyo, sabi nyo. Na kung bakit ina-idol nyo ay napaalis dyan. Pinapakita ni Lord na hindi lahat ay magkakaparehas. Yan lang. Swerte na lang ng isang anak na makuha mo lahat kung ano ang magagandang kaugalian ng iyong magulang. At swerte mo na lang kung ikaw ay maging Xerox copy ng iyong magulang. Yan lang, guys. Hindi ko sinasabi lahat, ha. Meron talagang nagiging Xerox copy ng kanilang mga magulang, lalo na kapag ang inyong magulang ay isang ulirang magulang. Yan ay tatatak sa utak ninyo at mamahalin at aaidolin nyo ang inyong magulang. At yan ang magiging daan para maging katulad ka ng iyong ulirang magulang. Merong mga anak na napapariwara dahil sa tayo ay may kanya-kanya tayong kapalaran. Kung kapalaran mong mapariwara ka o kaya ganun talaga ang laman ng iyong utak na iba naman talaga ang tinatakbo ng o iba naman talaga ang laman ng iyong puso at utak, kaya ka napapariwara, guys. Ganyan. Huwag nating asahan na lahat ay ganyan, na lahat ay magiging Xerox copy ng kanilang magulang. Dahil hindi lang yan dugo ng iisa. Maraming dugong nanalaytay. Maswerte mo na napakaswerte mo na lang kung lahat ng dugong nananalaytay sa iyong katawan ay nasa mabuting pinagmulan o kaya nasa magandang palahian. Yan, thank you, guys. God bless you all. At ito ang masasabi ng lola niyong madaldal about sa bangag issue na yan. Nakabuti na yan sa kanya. At by this time, ganun pa rin, napapit pa rin siya. Na by this time, na kapag mukhang papit pa rin siya, ay talagang wala na. Yan na. Diyan yun na mapapatunayan na talagang wala siya. Tingga siya. At wala siyang dignidad. Wala siyang kahihiyan din. Yan ay masasabi ko lang bilang isang mamamayan ng ating bayan, guys. Kapag may katwiran, ipaglaban mo. Ay. Sana ba yan? Mukhang napunta tayo doon sa anong drama ba yun? Ay, ano ba yun? Ano bang programa yung kapag may katwiran ipaglaban? Thank you for watching. Mahal ko kayong lahat, guys. Nako, umpisa na ito ng ating hindi malaman kung ano ang mangyayari sa ating mga buhay-buhay. Tapang at malasakit lang ang ating magiging puhunan dito, guys. At malinis na puso at malinis na kaisipan. Yan, guys. God bless you all. Mahal kayo ni Lord. Mahal tayong lahat ni Lord. Kaya binigyan tayo ng Tatay Digong. God bless. I love you all. Bye.